Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba hanggang saan ba talaga pwedeng gamitin ng isang ahensya ng gobyerno yung sarili nilang kita? Lalo na kung parang ang dating para naman sa benefit ng mga tao nila? Kailan ba to sumasalungat sa, alam mo yon, sa mga batas natin sa budget? Ito yung naging mainit na tanong sa isang medyo viral na kaso sa Korte Suprema. Okay, himayin natin to. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong kaso ng Securities and Exchange Commission versus Commission on Audit, GR No. 252198, yung petsa nito April 27, 2021. Titignan natin ano yung mga detalye, yung mga pinanggalingan ng informasyon para malaman natin ano ba talaga yung takeaways dito. Tama. Ang titignan natin talaga, yung mga naging basehan ng desisyon, di ba? At saka, bakit nga ba ito ay butang para maintindihan natin yung paggastos ng pondo ng gobyerno? Okay. So, nagsimula ito nung nagtayo ang SEC, yung Securities and Exchange Commission, ng isang provident fund. Oo. Parang savings fund yan para sa mga opisyal at empleyado nila. Exactly. Ginamit nila yung kapangyarihan daw nila sa ilalim ng charter nila, yung Securities Regulation Code o SRC. Tama. Tapos yung mekanismo niyan, noong 2003, nag-approve yung SEC na magbibigay sila ng 15% na ambag, counterpart contribution. 15%? Malaki yun Oo. Based yun sa sahod ng empleyado. Tapos yung pondo raw kukunin sa retained income nila. Yung kita nila na hindi na kailangan i-remit sa Treasury, di ba? Based sa Section 75 ng SRC. Yun nga. Tapos yung mga empleyado, may ambag din mga 3% ng sahod nila. Tapos noong 2004, ginawa na nilang taunan yung paglalaan ng pondo para dun sa 15% contribution. Okay. Tuloy-tuloy na pala yun for some years. Tapos nung 2010, yun na nga, naglabas ang SEC ng 19,723,444 pesos 66 centavos. Halos 20 million yun. Oo, para sa counterpart contribution nila nung taong yon. Galing pa rin sa retained income. Pero, dito na pumasok yung Commission on Audit, yung COA. Dito na nga, nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance. Yung number niya, 1103-1011-10. Sabi nila, bawal gastusin yung 19.7 million na yon. Bakit daw? Ano yung mga rason ng COA? Basically, tatlo yung major reasons nila. Una, sabi nila, labag daw yun sa Special Provision Number 1 ng General Appropriations Act, yung GAA para sa 2010. Yung budget law natin for that year? Oo. Nakalagay daw kasi doon sa provision na yun, yung 100 million na retained income ng SEC para lang daw dapat sa MOOE. Maintenance and other operating expenses. Tama. Saka capital outlay, yung CO. Pambili ng equipment, mga ganon. Hindi raw pwede para sa personal services or PS. At yung Provident Fund contribution, considered as PS. Oo, dun siya nabibilang. So, bawal daw gamitin yung retained income para doon based sa GAA 2010. Okay, yun yung una. Ano yung pangalawa at pangatlo? Pangalawa, parang itinuring siyang di-otorisadong benepisyo. Walang specific budget allocation para mismo dun sa contribution na yun. Tapos pangatlo, sabi nila, kahit special agency ang SEC, kailangan pa rin daw ng approval ng presidente para sa compensation plan nila. Based naman yun sa administrative code. Oo, kaya ang ending, pinanagot ng COA yung mga opisyal na nag-aproba, pati na rin yung mga empleyadong nakatanggap ng pera. Okay, pero 'di ba dumaan muna yan sa mga lower levels ng COA? Ano nangyari doon? Dumaan sa COA, National Government Sector Cluster, kinatigan nila yung disallowance. Pero ang interesting, lahat kasama mga opisyal at empleyado, inabsuelto sa pagbabayad ng pera. Bakit daw? Dahil daw sa good faith. Mabuti naman daw yung intensyon nila, parang ganun. Okay. Pero pagdating sa COA and bank, yung full commission, nag-iba. Yun naman. Sa automatic review kasi yon, kinumpirma pa rin nila yung disallowance, tapos inabsuelto pa rin yung mga ordinaryong empleyado sa pagbabayad.
Pero, Pero, heto yung twist. Yung mga opisyal na nag-approve, nag-certify, nag-authorize nung release, sila yung pinanagot. Ginawa silang solidarily liable. ibig sabihin sila-sila ang maghahati-hati sa pagbabayad ng buong 19.7 million. Ganun ang labas. Sila ang siningil. Grabe. At yun na yung umakyat sa Korte Suprema. So, ano yung naging tanong doon? Dalawang main issues lang talaga. Una, tama ba yung COA na idisalaw yung P19.7M? Pangalawa, kung tama nga, dapat bang ibalik ng mga opisyal ng SEC yung pera? Okay. Ano ang sagot ng Supreme Court? Unahin natin yung una. Tama ba yung disallowance? Ang sagot ng korte, oo. Tama raw ang COA. Napaka-straightforward daw ng ruling nila dito. Ginamit nila yung prinsipyo ng verbal leges. Ano yun? Parang the words of the law. Exactly. Kung malinaw yung sinasabi ng batas, yun ang sundin. Sabi ng korte, at pinapayagan ng Section 75 ng SRC ang SEC na gamitin yung retained income nila. Pero may but. Meron. May kondisyon. Subject to auditing requirements, standards, and procedures under existing laws. Itong GAA 2010 at yung Special Provision No. 1, isang existing law. At yung batas na yon, nilimitahan yung paggamit ng retained income ng SEC for that year. Oo, sa MOE at COO lang daw talaga pwede para sa taong 2010. At dahil yung Provident Fund contribution ay personal services, edi labas na siya dun sa pwede. Malinaw daw yun. So kahit may special law sila, yung SRC, parang na-override or nalimitahan ito ng general law, yung GAA, for that specific year's budget? Parang ganun nga ang effect. Nilinaw ng korte na hindi naman nire-repeal ng GAA yung SRC, pero yung paggamit ng pondo for that year, yun ang nililimitahan ng GAA. Okay, maliwanag yun. Ngayon, yung pangalawang tanong, dapat bang ibalik ng mga opisyal yung P19.7M? Dito nagiging mas nuanced yung sagot. Ang sabi ng korte, hindi na kailangang ibalik ng mga opisyal yung pera. Ha? Bakit? Kahit tama yung disallowance, paano nangyari yun? Dito nila ginamit yung tinatawag na Madera Rules on Return. Ito yung mga guidelines ng Korte Suprema mismo kung kailan obligado o hindi obligado na isuli yung perang na-disallow. May rules pala para diyan. So, ano sabi ng rules sa kasong to? Sabi ng korte, wala raw sapat na ebidensya para masabing may bad faith, malice, or gross negligence yung mga opisyal. Alam mo yun, yung masamang intensyon or sobrang kapabayaan, wala raw nun. Pero paano nila nasabi yon? Ano yung mga basehan ng good faith nila? May ilang factors. Una, mga 5 taon na pala nilang ginagawa yung pag-contribute mula sa retained income sa ilalim ng mga parehong provision sa GAA. Bago yon na-disallow noong 2010. So parang nagkaroon ng sense of regularity. Parang nakasanayan na. Parang ganon. Pangalawa, meron palang sulat yung DBM noon, 2004 pa ata, na nagsasabi na parang nasa discretion na ng SEC yung paggamit ng retained income nila. Kahit luma na yung sulat at hindi na siguro applicable sa GAA 2010, indicator pa rin daw yun ng paniniwala nila na tama yung ginagawa nila. Okay, ano pa? Pangatlo, naniniwala raw sila na sinusunod lang nila yung mandato ng SRC, specifically Section 7.2, na gawing competitive yung compensation and benefits nila para maka-attract at retain na magagaling na empleyado. So, parang ang dating, ginagawa nila yun para sa kapakanan ng ahensya at ng mga tao nila, hindi para sa sariling bulsa. Yun yung lumalabas na interpretation based sa good faith indicators. At ang pinaka-decisive factor siguro, ginamit ng korte yung Rule 2D ng Madera Rules. Ano yun? Pwedeng i-excuse yung pagbabalik ng pera base sa undue prejudice at social justice considerations. Sabi ng korte, dahil inabsuelto na ng COA and bank yung ibang mga empleyado na mga pehi din naman, magiging hindi patas, hindi makatarungan kung yung mga opisyal lang na nakatanggap din naman bilang miyembro din ng fund ang pagbabayarin. Parang violation ng equal protection. Kung lahat na kinabang, bakit iilan lang ang magbabayad? Exactly. Lahat naman daw ng miyembro ng Provident Fund na kinabang doon sa P19.7M contribution. So, applying Rule 2D, hindi na pinabalik sa mga opisyal yung pera. Ang galing ng paliwanag nun. So,
may mga aral tayong makukuha dito, no? Ano yung mga key takeaways or doctrines? Oo, meron. Importante to. Una, yung statutory construction verba legis. Kung malinaw ang batas, huwag nang hanapan ng ibang kahulugan. Sundin kung ano yung nakasulat. Gaya nung sa SRC Sec 75 versus GAA 2010 Special Provision 1. Tama. Pangalawa, yung GAA bilang limitasyon. Malinaw na pwedeng limitahan ng kaunang budget law, yung GAA, ang paggamit ng retained income na pinahintulutan ng isang special charter, gaya ng SRC. Hindi nito kailangang i-repeal yung charter, pero pwedeng maglagay ng kondisyon o limitasyon para sa specific fiscal year na yon. Okay. Pangatlo. Pananagutan ng opisyal. Based sa admin code at sa Madera rules na rin, usually, mananagot lang yung mga opisyal sa civil liability, pagbabalik ng pera, sa mga illegal expenditures kung mapapatunayan na may mali siya, bad faith, or gross negligence. So yung good faith pwedeng maging depensa nila laban sa solidary liability? Pwedeng maging basehan para maabsuelto sila sa pagbabayad, gaya ng nangyari dito. At pang-apat, yung rules on return, Madera Abellanosa. Ito yung mga patakaran kung sino ba talaga ang dapat magbalik ng perang nadisalaw. Based sa concept ng solusio indebiti, yung pagbabalik ng natanggap ng walang karapatan? Oo, ang general rule, dapat ibalik ng nakatanggap, payee. Pero marami itong exceptions. Halimbawa, kung yung benepisyo ay kapalit naman talaga ng serbisyong naibigay na, o kung, gaya dito, i-excuse ng korte yung pagbabalik dahil sa social justice or undue prejudice. Napaka-interesante. So ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa iyo sa ating mga tagapakinig? Patatapos mo marinig tong paghimay natin, ano nga ba yung tamang balanse? Paano natin mabibigyan ng sapat na flexibility yung mga ahensya na gamitin yung kita nila para sa mga tao nila? Pero at the same time, masisigurado natin na mahigpit pa rin ang pagsunod sa mga batas sa pambansang pondo. Saan mo ilalagay yung linya? Naging makabuluhan ba itong pagtalakay natin para sa'yo? Kung oo, pakisuyo naman i-like mo to o i-favorite. Mas maganda kung mag-iwan ka pa ng komento o tanong. Gusto naming marinig kung ano ang nasa isip mo. At syempre para di ka mahuli sa mga susunod pa nating malalimang pagtalakay sa mga usaping mahalaga sa lipunan at batas, mag-subscribe ka na sa The Deep Dive. Hanggang sa muli nating paghimay.